Nagpapatupad na may higpit na seguridad ngayon sa lungsod ng Tacloban dahil na rin sa lantarang nakawan doon. Bunsod na kawanan daw na makakain at nandun din live si June Veneracion. June? Mike, kahit saan ka mapunta dito sa lungsod ng Tacloban ay makikita mo yung mga bakas kung gaano kalakas ito nagdaang Super Typhoon Yolanda. At isa Mike sa mga patunay dyan ang nangyari sa SUV na ito. Kung makikita ninyo, tumaob ito, sumampa sa bangketa at tumaob sa kasagsagan ng pagragasa ng napakalakas sa tubig mula sa dagat. Yun nga sa kaharap ng pagpasok nitong bagyong Yolanda. At mula nga nung tumama ang bagyong Yolanda rito sa Tacloban City ay naging problema na ang looting, Mike. Problema na nais sa watain ng Philippine National Police kaya nagdagdag sila ng puwersa dito sa lungsod. Nagpadala ng tropa mula sa PNP Special Action Force. Galing pa ng Maynila ito, Mike, itong mga tropa na ito at pangalawang araw na nila nagsasagawa ng checkpoint dito sa lungsod. Yun nga lang hanggang ngayon, Mike, sad to say, problema pa rin ang looting dito sa lungsod. Sa boundary ng Tacloban City at Palo Leyte, ito ang aming nasaksihan. Ang mga tao, pilit na inaakyat at kalsahang binubuksan ng isang warehouse. Nag-uunahan sa pagkuha ng mga makakain mula sa loob ng bodega. Napasok din ang isang malaking bodega ng snack food at beverages sa Tacloban City. Sako-sako ang natangay ng mga naglakas loob na pumasok sa warehouse. Ang mga panibagong insidente ng looting ay nangyari sa kabila ng paghigpit ng seguridad sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Nagkalat pa rin ang mga patay sa kalye at maging sa mga punerarya ay wala nang nag-aasikaso sa mga katawang ilang araw nang napapabayaan. Kaya ang mga residente, inilagay na sa tabing kalye ang kanilang mensahe na kunin na ang mga patay dahil ang nagdurusa na raw ngayon ay ang mga buhay. Ang pamilya ni Jinky Adel nagtulong-tulong para dalhin sa sementeryo ang katawan ng kanyang lola. Sa kabila ng krisis, gusto raw nilang mabigyan ng disenteng libing ang kanilang mahal sa buhay. Ayaw namin masama sa mas grade. Ay, mamaskig po. Yung iba po. Saan po nagmamaskig po? Ewan namin, kaya kami hanap kami ng paraan para mailibig namin. Pero sa bayan ng Palo Leyte, sa mass grave na inililibing ang mga nasawi sa bagyo. Ito raw ang naging desisyon ng parish priest at ang mga lokal na opisyal dahil nakatambak na lang sa compound ng simbahan ang mga patay. Hindi bababa sa 150 na ang nakalibing rito. Kasama ang nanay, bunsong kapatid at marami pang kaanak na 10 taong gulang na si Gerald Pasakaw. Hindi nila alam na tataas ang tubig. Pumunta lang sila dun sa hindi natutumba na bahay. Dapang-dapa rin ang bayan ng Tanawan, Leyte. Parang winalis ang mga bahay dito. Sa gilid ng kalsada, makikita ang mensahe ng mga residente, humihingi ng tulong sa gobyerno. Sa gilid ng kalsada na rin nakatira ngayon ang mag-asawang Danilo at Judeline Yepes, kasama ang kanilang 4 na anak. Nawasak kasi ng bagyo ang kanilang bahay malapit sa dagat. Sobrang hirap daw ng buhay nila mula nang tamaan sila ng bagyo. Pagkain, kahit na lang po hindi namin, basta pagkain po at sa gamot, yun po ang kailangan talaga namin dito. Hirap na po talaga kami lahat dito. Mas masakit para sa padre de pamilya na si Danilo ang makitang walang makain ng kanyang pamilya. Napakasakit dito. Wala kaming makain, lalo na sa akin na hindi makakita na masyado. Mike, gaya ng napangako natin sa mga residenteng nakausap natin, uulitin ko yung panawagan ng mga nakatira sa barangay ng Palo at Tanawan. Kulang na kulang daw po ang nakakarating na relief goods mula sa gobyerno kaya umaapila sila ng karagdagang tulong, hindi lang sa gobyerno kundi maging sa pribadong sektor, Mike. Maraming salamat, June Veneracion.